Ano lang pala, hindi ba kayo nagsabi na, sinabi mo sana, putang inang Duterte, ikaw raw daw maihibe, kung kaya mo magpigil ng 2 oras, 3 oras ka na dyan eh. Okay na, maluwang na. And, alam mo, ang buhay, tignan mo, alam mo kung sinong gumawa ng pagkasenador nito? Trillanes. Alam mo si Trillanes, may nakuhang papel. Kasi sabi niya, bakit daw ako nagpapunta ng Koreano? Sinabi ko na sa inyo, pagka-graft and corruption involving government officials, you can go to Malacañang, magkatok ka doon, sabihin mo sa gwardiya, pakisabi kay Duterte na may complaint ako about graft and corruption. Yung barko na binili ng Navy, tapos na yon, done deal. Yung Koreano, pumunta doon kasi bakit wala pang delivery? Hindi amin yun. So pagka gano'n, sinasalo ni Bong yan, yun ang complaint niya. In-endorse niya kay Lorenzana. Armed Forces yan eh. Si De Lorenzana may sinulat na kindly look over into this complaint. Hawak-hawak ni Trillanes, ginawa niyang dokumento, ito, pero na namang sa barko. Tapos na yung barko. Nag-complaint yung Koreano, bakit ayaw pa silang bayaran kasi ready for delivery. So pinatawag ito, sabi ko, Bong, sabi niya pinatawag mo na, sabi ko, huwag kang matakot. May mo lang ang totoo, wala mo din pakialam dyan. Sabi ko, tingnan mo, magpaano ka lang, magpabugbog ka lang, ay, agay, ganun. Para kang sinusuntok, ay, agay, wag. Sabi ko, basta courteous ka lang and tell the story. Ganito pa ang sabi nila. They want, sabi niya, him to testify in an executive session. Big sabihin, sirado, wala sa publiko. Sabi ko kay Bong, wag kang pumayag. Sabi, wala man tayong pakialam dyan. Sabihin mo lang ang totoo dyan in public. Huwag ka talagang pumayag yung sekreto. Ganon ang ginawa niya. Sabi niya, I want public. O, di wala nangyari. Sabi ko, Bong, alam mo, pag ginanon ka, magpabugbog ka, ipalabas mo yung pagkahambog nila. Yung mayabang. Hayaan mo kasi magsalida yan eh. Huwag kang mag-init. Hayaan mo kang magpabugbog ka, mas lalo mag-init yan. Sabi ko, alam mo, ito sinabi ko, sanay ako sa politika. You know, my father was governor of Davao before it was divided into so many units. Malaki ang Davao noon. When my father died, pinaghati-hati nila ang Davao. Davao del Sur, Davao Occidental, Davao Oriental, Norte, Combal Valley, Davao City. Kaya sanay ako dyan, sabi ko, sige lang. Sabi ko, ang tao marunong magtingin kung sino yung sinungaling, sino yung kurakot. Katapos niyan, sabi ko, Bong, pwede ka na maging senador. Paglabas nga niya doon, yung tao nandoon na doon, Bongo for senator. Yun na. It was prophetic, pero alam ko ganun ang mangyari. Ganun walang nangyari, sabi ko. Pwede ka na maging senador. Pakita mo lang doon na edukado ka, na Lasal ka graduate. Akala kasi nila, probinsyano kami. Ang pagtingin kasi nitong mga ulol, itong mga sila trilya, akala nila, mga taga Mindanao kami ng gago.
Kayo ang nagtapos ng gastos ng gobyerno. Nanay ko bayad ng bayad. Bagay, 7 years ako nag-high school. Hindi ako I cannot, hanggang sa bar, 75 lang ako. Sabi ng nanay ko noong grade 4, ako grade 5, sabi niya, Rodrigo, hindi na ba talaga ito magtaas grado mo? Sabi ko, Ma, sabi ko, kung bigyan mo ako ng 76, anuhin ko man yung 76? 1 point yan, wala man sa akin yan, 95. Anong gawain ko yung sobra? 75 man lang kailangan ko para makapasok. Sabi ko, tama na yan. Tapos itong papa ko, may idiom kami, it's a Visayan idiom, parang cliche. Sabi na, pag sinabihan ka, Bisaya, do, ibig sabihin, anak, hanggang pantalan ka lang. Ibig sabihin yan, wala ka sa buhay, wala ka talagang, malas ka lang, hanggang dyan ka lang. Yan ang idiom. Sabi ko sa tatay ko, sige lang pa, basta bayaran lang ako sa kinarga ko, okay man. Sabi, ang gusto mo, sige. Pero college ako, namatay ang tatay ko. Nagkaroon na ako ng insecurity. Kaya aral ako ng aral kasi mahirap na eh. So, eventually, naging abogado ako. Kala naman itong mga putang inang taga Manila na anak lang kami ng... Sabi ko, Bong, pakita mo lang, edukado ka, nakatagalasal ka, bayad ka. Hindi ka gaya sa kanya, tao pa ang nagbayad sa edukasyon ng bugiro pa. They do not realize it. Alihano, ganun. Hoy, gastos ka ng tao. Gago. So, but it's good. Ito si Bong, kung magsabi ka bilyon, hawakan ito meron. Alam mo kasi yung, kay mga mayor, pag magsunog, huwag kang magdala ng bigas, pati, yung karamihan yan relief. Kasi yung nasunugan, walang kaldero yan, walang oven yan, kaya pati yung ano niya nasunog. Kaya na nga sunog kasi nag-overheat. Yun. Pag magsunog, magdala ka ready to eat. Una, tubig, pagkain, pera. Tsaka yung pagkain, pan-diretso. Kasi yung minsan nakikita ko, take it from me. 22 years ako mayor. Pagdating mo doon, una, tubig yan, uhaw ang tao. Lalo na ang distress, pati yung sunog. Kasi frantic yan sila, panic there. Tapos kung magutom na yan, sama sila maghanap ng kaldero, sama sila maghanap ng oven, o fireplace or what, not. Laglag yung pan, tsaka yung something, karbo. Basta karbo, yun muna. Bago pa yung kitchen utensil. Ito si Bong, may dala-dala talaga ito. Punta ako ng army camp. Magdala ako niyan mga 50 million, ganon. Buksan ko yan, doon ko ibigay, lalo na yung fighting na may gera na. Doon, pera na siyan sila para makapagbili-bili kung saan. Yan ang totoo. Kaya yung may nangyari kay Colonel Dominguez, noong may kidnapping tapos sabi ng media na may dala-dala na pera na kidnap na, kawawa yung military na yun. It was not really true. Alam mo yung dala-dalang pera, pera talaga dala mo. Kasi yan ang pinakamadali. Ito si Bong, ilan siguro mga over the years, hanggang na presidente ako, magsabi ko lang siguro mga 200 million dumaan sa kamay niya meron. Ni isang piso, walang nawala yan. Kasi kay anak rin kasi ng mayaman. Pato Batanggenyo, baka ugali talaga nila. Bongo.
Baka sabihin ni Trillanes na graduate lang ito. Oy, Trillanes, graduate ng Lasal yan. Ikaw, gastos ka ng tao. Kayong dalawa ni Alejano. Kayo ang masyadong magsalita. Do not be too proud or appear to be proud. Dapat you should be humble. You ain't nothing, guys, you know. Tapos nag-revolt pa kayo only to surrender. Tapos gusto mong pabilibin na matapang kayo. Stop the charade. Stop the comedy. Walang natatakot sa inyo. Kaya ngayong hinihipo kami ng pare, kung matagal marami kasalanan, paikutin ng husto yan eh. Yung iba, pag tayo na talagang maghubag ng lalaki. Akin naman, hindi masyado kasi 3 itlog ko eh. Tatlong akin. Ang sunod, ako tuloy ang basta isa na lang. Ang taong de prinsipyo. Taong bright, taong marunong rin, pero talang mabait pero dalawa mo rin asawa mo. Yan siya yung pangalawa, oh. Hindi ka rin, Kat. Mili ka lang naman ng asawa, pangalawa, di ganun na. Wala na akong maidagdag. Maganda ang asawa, may prinsipyo, bright, bar top notcher. I cannot add anything. It would just be a waste of time. Tsaka, as I said, importante yung prinsipyo sa tao. Ito ang wala kay Trillanes pati Alejano. Totoo yan. Walang prinsipyo. Alam mo bakit? Kung ako magganon, magpakamatay ako. Totoo lang. Ayaw ko lang, pero may mga taga Davao dito. I am the only president nagpa-hostage. Ayaw ko lang magyabang. Look into when I was mayor. I offered myself to take the place of a child kasi ang yaya ang nagdala sa bata. Yung nag-break out na, yung nanay nakatakbo, naiwan yung yaya, pati yung anak niya doon sa kapatid niya, na yaya ng bata. Yung bata blue na kasi ayaw ko lang magyabang. Bahala na kayo mag-research. But twice ako nagpa. At saka kayong mga putang ina, mga hostage suspect, huwag talaga ninyong gawain yan pag nandyan ako. Kasi pag inabutan ko kayo, magbilang ako, sabihin ko magbilang ako pangatlo. Pag hindi mo ibaba yung mo, papatayin kita. Kaya pag sabi, 1, 2, barilin mo. Pangatlo, patay na. Yun ang pangatlo. Totoo. May batas ba nagsabi magbilang pa ako? Pagka mag-hostage ka doon sa amin, magtanong kayo ng galing Davao. Magsabi, magpa-interview pa sa radyo. Ako, galit ako sa ay putang ina. Gustusan mo pa yung panahon ko. Totoo, pag ako maabot ng hostage, ilang oras na, barilin mo. Yan, tapos.